Ito pala yung araw na nag-umpisa nga tayong magpabakod dito sa garden na gagawin natin sa harap ng kubo. Nagtulong-tulong nga kami dito nila papa, ni tita at nung kapatid ko at pamangkin ko nga para matapos namin ito. Kung mapapansin nyo nga dito, medyo malinis na nga rin tong harapan ng kubo natin. Kumpara dun sa unang video natin nung inilipat nga yung kubo dito sa farm ay talagang madamo pa nga ito. Pero ngayon kahit papano ay malinis na nga kaya naisipan ko na nga rin na magpabakod agad. Para nga din makapag-umpisa na tayo makapagtanim. Kung magtatanim kasi tayo ng walang bakod ay baka sirain nga lang ng mga alaga nating kambing. Pero kung wala nga tayong mga alagang hayop ay pwede nga lang din tayo magtanim kahit walang bakod ito. Kung mapapansin nyo nga dyan guys, ang ginamit nga namin dito sa pagbakod ay itong mga poste na to na dito nga lang din namin kinuha sa farm. Syempre gagamit na rin kami dyan ng kawayan para nga mas makatipid tayo. Ito ang farm ay matagal na nga rin hindi nalilinis at medyo madamo na nga rin kaya yung mga puno ay nagsitaasan na nga din. Kaya nakakuha nga kami ng maraming poste na magagamit nga namin dito para sa garden natin. Konti na nga lang din pala yung bubungkalin natin dito sa ginagawa nating garden at sa wakas ay mapupuno na nga natin ito ng plat na pagtataniman natin. Siyempre kailangan din natin bungkalin ang lupa para mas mataba nga yung mga pananim natin. Higit sa lahat pag umulan nga hindi sila agad malulunod sa tubig dahil mataas nga yung lupang pagtataniman natin. Bali nagtulong-tulong nga din pala kami dyan nila papa at nila tita para mabungkal nga yan. Ilang araw na lang rin talaga ay makikita nyo na nga yung garden natin at yung harap ng kubo na nagluluntian. Kayo rin ba guys, nai-imagine nyo na yung garden natin tapos namumunga na nga lahat ng mga tinanim natin. Tapos doon na nga rin tayo kukuha ng pang-ulam natin sa araw-araw. Diba mas makakatipid nga tayo lalo na ngayon ay ang mamahal nga ng bilihin. Kaya alam nyo ba guys na ang pag-garden sa panahon ngayon ay isa sa pinakamagandang gagawin natin. Dahil alam naman natin na kapag nagtanim nga tayo ay mas makakatipid tayo. Nung araw nga na to na nagpabakod ako ay malakas pa nga si papa dyan kaya ayan nakakatulong pa nga siya dyan nung araw na yan. At eto na nga lang rin kapatid ko ang naasahan ko dito para tumulong nga kay papa sa pagbabakod nitong garden natin. Tignan nyo naman tong garden natin kahit paunti-unti nga ay may natatapos nga rin tayo. Mga ilang poste na nga lang din ang ibabaon nila dyan ay makukumpleto na nga nila yung poste tapos maglalagay na nga lang din sila ng mga biniyak na kawayan. Nung araw pala na yan ay galing nga ako sa bayan para bumili nga ng ibang materyales na gagamitin natin dito sa garden. Bago nga ako umalis dyan ay wala pa silang naiibaon na poste. Pero nung pagbalik ko nga dito, ito na nga yung kaganapan. Nagulat nga ako dahil halos matapos na nga din nila. Syempre para saan pa kapag nagtutulong-tulong nga talaga ay mas napapabilis nga ang gawain. Pag natapos naman itong garden natin ay isusunod naman natin yung project CR natin. Abangan nyo yun sa mga susunod nating video. Syempre isa yun sa mga pinapangarap ni Papa na magkaroon nga daw sila ng CR dito sa bukid kaya uunahin nga natin yun. At bukod nga dahil sa pinapangarap ni Papa ang CR ay isa din yun sa pinakakailangan natin para ngayon sa kalinisan natin dito sa farm. Marami nga palang nagsasabi bakit nga daw ako magpapagawa ng CR dito eh hindi naman sa amin tong lupa na to. Alam nyo guys, hindi naman importante sa akin kung hindi nga sa amin itong lupa. Ang mahalaga ay maiparanas at matupad ko nga yung matagal ng pinapangarap ni Papa. Matagal na rin kasing katiwala si Papa sa farm na to. Ang pagkakatanda ko nga ay 7 taon na yata siyang caretaker ng farm na to. Sa 7 taon nga na yun ay nagtiis sila sa pangsamantalang CR. Naalala ko pa nga dati nung wala pa nga ako sa vlogging ay bukang bibig na talaga ni Papa ang maayos na CR. Dahil isa nga yun sa dahilan kung bakit nahihiya siya minsan kapag may bisita nga siya dahil wala nga raw silang CR. Kaya ngayon pagtapos nga nitong garden na ginagawa natin ay magkakaroon nga tayo ng pagkakataon para tuparin yung pinapangarap ni Papa na CR kaya hindi na nga natin sasayangin yun. Huwag kayong mag-alala guys dahil pag nagkaroon nga tayo ng sariling lupa ay hindi lang CR ang ipapagawa natin para kay Papa kundi sariling bahay na rin. Alam nyo ba guys na kahit sobrang layo pa nun para matupad natin yung mga pangarap na yon ay sobrang na-excite na nga ako. Syempre alam naman natin kung gaano magiging masaya ang mga magulang natin kapag natutupad nga natin yung mga pangarap nila. Kaya sana lang talaga ay palaging malusog at malakas si Papa. Nang sa ganon ay maiparanas pa natin sa kanya lahat ng yun. Syempre tulad ng dati lahat ng ito ay pinapangarap lang natin na kahit iniisip nga natin na imposible lahat ng ito ay natutupad natin at unti-unti na nga rin nating natatamasa. Kaya sigurado ako na walang imposible lahat ng pinapangarap natin para kay Papa ay matutupad din natin. Basta masipag, nagsusumikap at nagtsatsaga. At higit sa lahat ay nagtitiwala kay Lord na kaya niyang baguhin ang buhay natin basta naniniwala tayo sa Kanya. Kaya kayo guys, wag na wag kayong hihinto at susuko dahil nag-uumpisa naman talaga yan lahat sa hirap. Pero naniniwala ako na basta nagpapatuloy ka ay magkakaroon nga ng bunga lahat ng paghihirap mo. Syempre kasama
talaga sa buhay ang mapagod, wag lang sumuko dahil pag sumuko ka nga ay talo ka. Alam ko naman na maraming nawawalan ng gana sa buhay. Pero alam nyo ba guys na pinaka-effective nga yung gagawin nyo na palagi nyo lang iisipin yung mga nagiging inspirasyon nyo sa buhay para magpatuloy. Na wala kayong dapat ibang pagkatiwalaan kundi si Lord at ang sarili nyo. Wag na wag nyong iisipin o wag na wag kayong magpapaapekto sa mga sinasabi ng iba laban sa inyo. Basta maniwala lang kayo sa sarili nyong kakayanan dahil pag ginawa nyo yun ay sigurado akong marami kayong magagawa. Hindi mahalaga kung nauunahan ka nilang umangat. Ang importante kahit paunti-unti ay umuusad ka. At sabi nga din nila basta may isang naniniwala sa'yo ay magpatuloy ka lang. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat ng naniniwala dito sa ANTV. Kaya sobrang salamat po dahil isa po kayo sa mga nagiging dahilan para magpatuloy ako na tuparin yung mga pangarap ko para kay Papa.